Pagbabasahin natin itong Acts 2:17, this is the Lord's prophecy to the church, from the early church hanggang sa church na dadatnan ng Panginoon. Kaya sabi rito, in the last days, it shall come to pass that in the last days, that I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Ito ang prophecy ng salita ng Diyos sa church. Na habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos will continue to prophesy, will continue to see visions, and will continue to dream dreams. Itong dream na sinasabi diyan ay, it's not an ordinary dream. They are dreams that is connected to the visions also. At pag ating titignan yang Hebrews 1 in verse 2, yang last days, yan ang time ng pagsasalita ni Kristo sa iglesia ng Panginoon. Kaya mapapansin ninyo ang Bible, ang salitang ginamit sa last days ay hindi last day, kundi ang ginamit ay last days. Dahil ang last days ay isang bahagi ng panahon. Yang last days nagsimula sa pag-akyat ng Panginoon sa mga langit. Kaya ang last days, those are the period of that the church is waiting for His return. Kaya mula nang umakyat si Kristo sa langit, ang tawag yan ay first watch. Babalik siya sa fourth watch. Kaya ipakita natin ang ating, ano nga ang tawag dyan? Yang ating chart, na ang first watch to fourth watch, ang tawag niya ay last days. Kaya hindi last day. Yang last days ay period of waiting of the church. Kaya period of watches. No, nakita niyo na ba yan? Ayun, hindi pala yan. So, lalabas din yan. Hintayin lang kayo ng kaunti. So, yun na ba? Wala pa. Kayo naman, no? So, yung last days, yan ang period na kung saan hihintayin ng church ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya nang umakyat si Kristo sa langit, ang salita niya ay, maghintay kayo, di ba, sa Acts 1:11, kung paanong nakita ninyo na umaakyat si Kristo sa langit, gayon din sa kanyang paglabalik. Kaya yung mystery of the times, mapapansin ninyo, division of hour, division of watches, division of time in a night, church history, world history. Ang tawag diyan sa open and close parentheses, those are the last days. Kaya first watch, yan ang first part of the last days. Second watch, the second part of the last days. Third watch, third part of the last days. Kaya ang fourth watch, sa wikang Pilipino yan, kawakasan ng mga huling araw. Bakit? Yan na kasi ang kawakasan. Sa Daniel 12:4, ang sabi ni Kristo, ang sabi ng anghel kay Daniel, isulat mo until the time of the end. Sa wikang Pilipino yan, hanggang sa panahon ng kawakasan. Kaya ang fourth watch ay panahon ng kawakasan. Ang tanda ng kawakasan, marami raw ang tatakbo ng paruot-parito at ang kaalaman ay lalago. Yang pagparuot-parito, yang takbo ng paruot-parito, ay tungkol yan sa interplanetary travel. That one of the significant event that will happen in the end time is the interplanetary travel, na ang tao makapagta-travel na
from one planet to another. At pag ating titignan ang history, nangyari ang pinakamatagumpay na paglalakbay ng tao sa kalawakan noong 1969. So 1969 ay napakalapit sa 1973 o 72. 1969 ay ipinahayag ni Apostol na siya ay tinawag bilang apostol. So nagsimula ang Port Watts ng between 69 then 73 na approve ang registration. Kaya naging 50 years tayo. Pero nag-start talaga ang Port Watts 1969. At pag ating titignan sa history, ang pag-akyat ng tao sa buwan, 1969, yun ay tanda ng sinasabi ng Bible na nangyari na ang kawakasan. Sa wikang Ingles, and the knowledge will increase. From the time of 1969, nagkaroon ng knowledge explosion until up to now. Habang tayo'y nagsasalita ngayon, posible ang teknolohiya tumaas na naman. Kaya ang AI ngayon, ang artificial intelligence, ay tumataas na masyado. At ang kinatatakutan ngayon, kahit ng mga nag-imbento ng artificial intelligence, ay baka ang AI ay gumaling sa kanyang sarili, talunin na ang human beings, at darating ang panahon, maghari sila amongst us. Kaya hindi rin imposible sa Bible na ang gamitin ng Antichrist is artificial intelligence, wherein makikita ka sa lahat, nababasa ka, na ipapaliwanag ka. Kaya yung sinasabi sa Revelations 13 sa verse 16 to 18 na yung image, pag hindi sumamba, yan, ipo-force ang lahat ng tao na sumamba sa image. Kaya great, small, rich and poor, free and slave, at i-receive mo ang marka sa iyong right hand at sa iyong forehead. Yang marka, parang QR code yan. Na pag meron ka niyan, nalalaman ang lahat ng records mo. Kaya katunayan, meron ng mga bansa na wala ng bank book o card. Ano na lang, sa noo na lang pagpapasok ka sa bangko o kaya sa right hand.